anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wiling mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At pamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kapwa na iyong mahal na grasya. At ayayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng ating parokya, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang listahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. In excelsis Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Atin po'y pinagdidiwang ngayon ang Holy Innocents. Yung mga inosenteng bata na pinatay ni King Herod. Sa takot po niya na maagang
siya ng trono. But actually, ang kanya talagang pakay ay patayin si Jesus Christ. Ngayon, hindi niya alam kung sino si Jesus Christ, so lahat ng mga bata, 2 years old and below, pinapatay po niya. So mga 20 or more siguro pinatay niyang mga bata. Sa panahon natin ngayon, ito po ang tanong din po sa atin. Ilang mga bata ang pinapatay natin araw-araw? Kaya hingin po natin kapatawaran ng ating Panginoon sa mga pagkakataong tayo po ang kadahilanan ng pagkamatay ng napakaraming mga bata na wala man lang tayong ginagawa, na wala man lang tayong sinusunod para maprotektahan ang ating mga kabataan. Aminin natin tayo makasalanan at hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako ng sala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isasama ko sa Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Ipupuri ka't ipinagdarangal, sinasapakadain sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulutlo sa kanan ng Ama. Awa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Juan. Mga pinakamamahal,
Ito ang narinig kay Heso Kristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw, walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaysa Niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa kapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami salakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatan tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa'yo'y nag-angal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina
At huwag kayong alis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya, dali-dali umangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Nagalit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa at mga palibot na puok, lahat ng may gulang na 2 taon pa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Alam ko po na alam po ninyo ang kanta na ito, kaya huwag po kayong mahiyang sabayan ako sa pagkanta. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them that sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live, 'cause I believe no matter what they take from me, they can't take away my dignity, because the greatest love of all, it's happening to me. I found the greatest love of all inside of me. Yan lang po. Sa kanta po na iyan, yung first part ng kanta, I believe the children are our future, yan po talagang lagi nating sinasabi. No? Pero yung later part na, learning to love yourself, it is the greatest love of all. Do you agree? Sang-ayon ba kayo? The greatest love of all is learning to love yourself. Kaya medyo alangan ako sa kanta na yan. So why? Dahil I praise that song. Gustong-gusto ko talaga ang melody ng kanta niyan. Gustong-gusto ko talaga kantahin ang kanta na yan. No? Dahil we value our children and we agree that the children are the future of our country. Pero pag sinabing greatest love of all is learning to love yourself, parang alanganin ako dyan. Why? Because Jesus Christ taught us that the greatest love of all is when you give your life. You are ready to give yourself to your beloved. Hindi yung sarili mo ang mahalin mo,
kundi kung paano mo maibibigay ang sarili mo sa iyong minamahal. Yan po ang the greatest love of all. Kaya sa kapistahan na ito ng mga inosente, sabihin na natin sila mga santong inosente, no? Pwede ba nating sabihin kapistahan din po natin? Ngayon po ay kapistahan ng mga kabataan. Yun nga lang, ginagamit natin sa hindi magandang pagdiriwang. Ano nga para sa atin ng araw na ito? It's the Fool's Day, no? Araw ng pagsisinungaling. No? Araw ng pagsisinungaling, yung bang lagi tayo nagbibiro sa ating kapwa. Tapos, wag magalit dahil today is Innocence Day. So, ginamit natin sa something different, something pagkakaiba, no? O something na kaiba. Pero, kung titingnan natin mabuti, today is a very important day for us to celebrate. That we should give more value to the innocent lives na hindi po namamatay pa, andyan pa po, kasama-kasama natin araw-araw. Ilang bata po ang naisisilang sa araw na ito in the whole world. No? Ilang bata kada minuto ang isinisilang. Pero, tingnan natin, ilan din pong mga bata ang pinapatay minuto-minuto. Ilang mga kabataan ang sinasabi natin, dapat natin protektahan, pero wala po nagpoprotekta sa kanila. They are so helpless. Nasabi nga natin noon, the safest place for the child, kung nandun pa siya sinapupunan ng kanyang nanay. Yan po ang safest place sa isang bata. Kaya nga po yung bata daw, marami ngayon mga twins. Alam niyo kung bakit marami daw twins ngayon? Maraming mga, tawag doon? Anong twins nga? Kambal. Bakit maraming kambal daw ngayon? Dahil natatakot daw silang lumabas para ang mundo, sa mundo na nag-iisa lang, dahil po sila may kasama, takot po sila. Yan nga sabi nila, no? Takot sila na makita ang mundo na nag-iisa lang, gusto nila lagi silang may kasama. Pero, yun nga sinasabi, the safest place of the child ay sa sinapupunan pa ng isang nanay. Pero masasabi ba natin yun ngayon? Pwede pa ba natin sabihin na itong sinapupunan ng isang nanay is the safest place for a child? Hindi po. Dahil napakarami na pong nangyayari ng bata, wala na pong pagkakataon na lumabas ng buhay sa sinapupunan ng kanyang nanay. Dahil nandyan pa lang po, pinagpaplanuhan na kung paano patayin ang bata na yan. Bakit po nangyayari? Bakit po nangyayari yan? Balikan po natin ang pagsilang kay Jesus Christ. Si Jesus Christ po, nung time na ipapanganak siya, ano ang nangyari? Nahirapan po si San Jose saka si Santa Maria na maghanap ng lugar para sa kanila. Walang tumatanggap sa kanila. Siguro sabihin, kung alam lang nila na anak ng Diyos yun, siguro tatanggapin nila. Ikaso lang hindi nila alam. At saan siya ipinanganak? Sabi ko nga kahapon, minsan tingnan natin yung sabsaban sinasabi natin na ang ganda-ganda, kumukuti-kutitap yung mga ilaw, no? Ang ganda-ganda ng bilhin natin, very colorful. Ito nga, simple nga itong bilhin natin, Pero kung pagpunta mo sa mga maraming lugar, napakaganda, napakarangya ng mga bilhin. Pero reality check, ano ba talagang nangyari nung na yon? Madilim ang lugar na yon. Madilim. At sino ang tumanggap kay Jesus Christ? Ay, hindi pala sino, ano ang tumanggap kay Jesus Christ? Yung mga hayop. So, paano ka tatanggapin ng isang hayop? Sige, matulog ka dyan. Mabaho yan. Walang katre, walang kama, walang magandang damit, walang magandang kumot,
Walang magandang lugar para sa kanya, isang sabsaban. Anong mayroon dyan? Dumi ng mga hayop? At sinong unang mga bisita niya? Mga pastol, nagtatrabaho, nagbabantay ng mga hayop din. Napakasimple. Yan po, dyan pa lang, simula pa lang dyan, nakikita na po natin na hindi na tinanggap si Jesus Christ. At nang malaman ng mga pantas kung saan si Jesus Christ, pinuntahan po nila, binigyan po nila si Jesus Christ ng kanilang mga gift. Pero mayroon pala nag-utos sa kanila, sabihin niyo sa akin kung saan siya dahil po gusto ko rin siyang sambahin, pero hindi pala ganun ang motibo. Balik pala sa kanya, sabihin sa kanya kung saan yung sanggol na yun dahil pupunta siya, papatayin niya ang sanggol na yun. Bakit naman niya papatayin? Sino ba itong si King Herodes na ito? Sino ba ito siya? Bakit kailangan patayin si Jesus Christ? Ano bang kasalanan ni Jesus Christ sa kanya? Yun pala, si Herodes na ito ay isa palang taong sakim. Sakim sa kapangyarihan. Sakim sa kapangyarihan na kung totoo man ito, parang nakakatakot talaga ang tao na to. Kahit daw asawa niya, pinatay niya. Asawa daw ng kanyang kapatid, ng sister niya, pinatay niya. At may sabi pa daw, dalawa niyang anak, pinatay din po niya. Bakit? Dahil takot po siya na maagaw sa kanya ang trono. Ngayon nang malaman niya na ang bata na isisilang itong si Jesus Christ, siya po ang hari. Iyon, pinahanap si Jesus Christ para kanya rin pong patayin. So siya, ayaw niyang tanggapin si Jesus Christ. Isang hamon si Jesus Christ para sa kanyang sariling kapakanan, sa kanyang kapangyarihan. Kahapon po sinabi ko na what is the opposite of love? What is the opposite of love? Sabihin natin hate? Hate ba? Pwede naman. But for me, the opposite of love is selfishness. Yung pagkasakim. Kasi if you really love, kung totoo kang nagmamahal, kung tunay kang nagmamahal, ikaw ay magbibigay. Ibibigay mo ang iyong sarili dahil ikaw ay nagmamahal. Pero kung sobrang mahal mo ang iyong sarili, sakim ka, gusto mo lang para sa iyo. Tinitingnan mo lagi ang sarili. Kung ibibigay ko to, at paano naman ako? Di po ba? Kung magpapatawad naman ako, paano naman ako? Yun lagi na natin sinasabing, paano naman ako? That is actually selfishness. Yung focus natin, sarili lamang natin. Kaya nga sinasabi, no, yung selfie. Lagi tayo nagsiselfie. That is actually selfishness. Dahil gusto mo makita lagi yung sarili mo, yung focus ng sarili mo, ng buhay mo, sarili mo lang lagi. Paano kung masaktan ako? Paano kung magkulang ito? Ano na lang matitiraan? Paano na lang ang buhay ko? Ganyan natin lagi nating iniisip. At hindi na natin tinitingnan kung ano ang pwede nating magawa sa ating kapwa. Yung ang selfishness. Kaya mayroong napakalaking yan, si King Herodes. Si Herodes na yun, sobra ang kanyang selfishness, sobra ang kanyang pagkasakim sa kapangyarihan. At sa panahon natin ngayon, ang dami mga Herodes. Ang dami pong mga Herodes. Nandiyan yung pagkasakim ng isang babae. Sabihin niya, paano ko isisilang ito? Paano na lang sasabihin ng mga kapwa ko? Paano na lang yung pangalan ko pag nalaman nilang buntis ako? Yung isang lalaki din sabihin, hindi pwedeng ipagpatuloy ang pagbubuntis na yan. Ayaw kong tanggapin ang bata na yan. Kadalasan, ano lang meron sa atin? Yung pleasure. Pleasure lang po na walang kompromiso.
Gusto lang nating maging masaya tayo, maging maligaya tayo. Pero pag may kompromiso na, pag may responsibility na, ayaw na po natin. Yung mga taong sakim ay wala pong responsibility. Yung mga taong sakim, they are very irresponsible persons. Very irresponsible persons. Ano tayo? Are we responsible enough sa mga ginagawa natin sa buhay? Pananagutan ba natin ang ating mga ginagawa? Kadalasan po, nawawala na po yun sa atin. Ang sa atin lang, bahala kayo dyan. Basta okay ako sa buhay ko. Kaya yung Kapaskuhan, sabi sa atin, it's time to give. We are gifted to give. Binibigyan po tayo ng malaking regalo para magbigay sa ating kapwa. Yan po ang tinatawag nating our vocation. Our vocation as Christians is to love, and loving is to give ourselves to others. Huwag tayong maging sakim. Pangalawa po na dapat nating alalahanin at lagi nating isaisip sa ating buhay, sa pag-celebrate po natin ng Holy Innocents, ay, sabi ko nga kanina, pwede ba tayong matawag ng mga inosente? Tayo, pwede tayong tawaging ignorante, hindi inosente. Ano ang pagkakaiba ng ignorante sa inosente? No? Ang sabi daw, no, na pag sinabi mong ignorant, persons, mga tao po that they have the capacity to know, pero hindi po nila alam. Yung innocence naman ay wala talagang capacity to know at wala sila talagang kaalam-alam. That's innocence. Kaya nga hindi naman sinabi, innocence of the law excuses no one. Ano ba ang tama? Innocence of the law excuses no one, or ignorance of the law excuses no one. Tapos sinasabi, ignorance of the law excuses no one. Dahil we have the capacity to know, pero hindi po natin inaalam. O kadalasan po, we have the capacity to know, pero ayaw po nating alamin. Para sabihin, wala, hindi ako guilty dyan. Wala akong alam. Dahil ayaw po nating alamin. Kaya sabihin, no, exempted ako dyan, wala akong alam. Ignorante tayo dyan. Ang dami po nangyayari sa buhay natin na sinasara natin ang ating mga mata, tinatakpan po natin ang ating mga tenga dahil ayaw nating makihalo. We don't like to be involved sa mga pangyayari. Ayaw natin pong, ayoko niyan, wala ako dyan. Huhugasan ko yung aking mga kamay. Yung sabi nga ni Pilato, no? Ano nga sabi niya? I'm innocent of the blood of this man. I'm innocent of the blood of this person. Si Pilato yun. At ilang Pilato sa buhay natin ngayon? Ilang Pilato sa buhay natin ngayon? Wag na po tayo. Tama na po yung maging Pilato tayo. Tama na po na sabihin natin, wala tayong pakialam. Tama na po na sabihin natin, ayaw ko makialam dyan. Kristiyano po tayo, bininyagan po tayo. At dapat mayroon tayong pakialam sa nangyayari sa ating kapwa. Lalong-lalo na po sa mga kabataan. Pangatlo po, dapat natin isaisip ngayon. Sabi ko nga kanina, ang sinapupunan ng isang nanay ay hindi na po ligtas na lugar para sa isang bata. Ano ang ginagawa natin ngayon? Ano ang ginagawa natin ngayon? Ang dami na pong mga countries around the world na ginagawa na nila pong legal ang abortion. Sabi nga nila kung minsan after how many months, saka lang daw po masasabi na may buhay na. Pero ang turo po sa atin ng ating simbahan,
At the moment of conception, mayroon na pong buhay diyan. At the moment of conception, may buhay na po diyan. At dapat na po natin depensahan at iligtas ang buhay na iyan. Maraming beses guilty po tayo dito. Dahil kadalasan po, hindi natin binibigyan ng proteksyon ang nanay. Hindi natin pinapangaralan ang tatay. Kuminsan po, yung tinatawag na contraception. Alam ba natin ibig sabihin ng contraception? Conception. Conception, yung pagbubuntis. So kumukontra ka sa Kumukontra ka sa buhay. We have to be pro-life. Wala po tayong karapatan. Yan nga ay inosente. Kaya nga sabi sa atin sa Holy Innocents Day na ito, naging martyr po ang mga batang ito. Hindi po sa tinig, dahil wala silang mga tinig. Wala silang kaalam-alam kung ano nangyayari sa kanila. Yun pala, sa buhay nila, ibinigay na nila para sa Diyos. Wala silang kaalam-alam kung anong nangyayari. Pero ang buhay nila, naialay na po para kay Jesus Christ. Holy innocence. Ngayon tayo po, hindi na tayo mga inosente. Alam po natin kung anong nangyayari. Alam po natin ang dapat nating gawin. Isipin nating mabuti kung ano ang ginagawa natin para sa ating mga kabataan. Alamin natin kung anong ginagawa natin sa mga kabataan nandyan, kung saan-saan pumupunta. Isa-isip natin, alamin natin kung ano nangyayari sa mga kabataan na walang mga magulang. Abandoned children. Mga batang nasa kalye, sa ilalim ng tulay natutulog. Mga batang nire-rape. Mga kabataan na wawalan sa isang kanilang mga buhay dahil puro na lang kasakiman ang naiisip ng mga taong dapat magbigay ng proteksyon para sa kanila. Pwede pa kayo nating kantahin, the children, I believe the children are the future of our motherland. Kaya pa nating kantahin yun araw-araw. So gawin po natin ang nararapat para sa ating mga kabataan. Yes, today is the celebration of the Holy Innocents. Sana mayroon pang kabataan sa ating puso. Yung kabataan na nagmamahal ng tunay, yung kabataan na nandito sa ating puso, na laging iniisip po kung paano natin matutulungan din po ang ating kapwa. Yung batang masaya habang nakayapos sa kanyang mahal sa buhay. Yung batang lagi pong naka-embrace sa kanyang mga magulang. Yung batang marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Yung batang lagi nagsasabi, para sa Diyos ang aking buhay. Wala man tayong malakas na tinig, pero pwede nating ipakita sa ating pamumuhay sa araw-araw. Give a child a chance na matanggap naman niya ang kanyang karapatan. At yan po ang sinabi sa atin ni Jesus Christ, na pag hindi natin tinanggap ang kaharian ng Diyos tulad ng isang bata, wala po tayong karapatang pumasok sa kaharian ng Diyos. Isipin po natin yan at mahalin po natin ang mga kabataan. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Isinilang si Kristo ang ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol
ang sa kalaunay nagdala sa kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, nawasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Atin pong itutugon, sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa naisisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang mapahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat na nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Virgin Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayan mo kami pakundangan sa paghahain ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nagkalwalhati, ano? Hosana, Hosana, sa kailangan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, balikan niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami sa salo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapat naming lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ang ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin pagpuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Tunay po tayong minamahal ng ating Panginoon at tunay po siyang nagtitiwala sa atin. Kaya tinuruan niya tayong tawagin ang kanyang Ama na ating Ama. Buong panalangin po natin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Pamatawad namin sa kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming palataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, pa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng libutan, maaga. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa Siya pong ating Panginoong Heso Kristo, ang anak ng Diyos, ang anak ni San Jose, at ang ating Santa Maria. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan ni Kristo. Amen. Maupo po ang lahat. Kahit na kay hirap ng buhay, basta't pagsapit ng Pasko, maghahanda ako ng pandesal at ng lugaw para sa'yo, bunso. At kahit na walang aginaldong nakuha, basta't yakap kita sa iyong mga mata, aking nakikitang may pag-asa pa. Kaya anak, tayo may nasasabsaban, tuloy pa rin ang Pasko. Dahil ang Pasko'y nasa ating puso, wala naman ang Pasko
sa hamot keso de bola o kay Santa Claus ang diwa ng Pasko ay sasanggol na sinilang sa sabsaban katulad mo, anak. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng buhay at kaligtasan ay padalhin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan ng mga hindi pa man makapagsalita, parang iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsiyan bilang tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasko na naman o kay duli ng araw, Paskong nagdaan tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli ang pag-ibig naghahari. Pasko na namang muli ang araw nating pinamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli ang pag-ibig naghahari.